Isang babaeng opisyal na Amerikana, blondang buhok, mula sa Delta Force, NG Estados Unidos na itinuturing na pinakamalakas sa buong mundo. Mayabang niyang hinamon ang isang sundalong Pilipino sa isang mapanganib na pustahan. Kung matatalo mo ako sa himpapawid, ibibigay ko sa iyo ang isang gabi. Pero kapag ako ang nanalo, susundin mo lahat ng utos ko. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ang lalaking kanyang hinahamon ay isang buhay na alamat ng 707 Plus Special Action Company ng Pilipinas, ang mga tunay na hari ng himpapawid. Kung nagustuhan ninyo ang kwento matapos itong mapanood, mangyaring mag-subscribe, i-like at i-activate ang notifications. Maraming salamat. Ang nakakapasong init ay umalimbukay mula sa runway na aspalto, tila maalon ng hangin sa gitnang katanghalian. Ang araw ay parang isang dambuhalang pugon na nakpapabaga sa buong lupain, at maging ang masanay na sa tag-init ng Pilipinas ay nararamdaman ang kakaibang sidi nito. Ito ang Fort Magsaysay sa Nueva Ecija, ang lugar ng pinagsanip na pagsasanay ng Pilipinas at Amerika. Ang singaw mula sa mga dambuhalang C-130 transport plane ng US Air Force, ang amoy ng pawis ng mga sundalo ng Philippine Special Forces at ang matinding tension ay nagahalo sa alikabok na nagpapabigat sa hanging nilalanghap. Nasa huling yugto na ang pinagsanib na high-altitude low-opening hollow jump training ng mamiyembro ng Light Reaction Regiment, LRR, nakilala rin bilang tagapagsagip at ng mga sundalo mula sa 1st Special Forces Operational Detachment Delta o mas kilala bilang Delta Force. Bagamat ito ang pagkikita ng dalawang unit na ipinagmamalaking pinakamahuhusay sa mundo, ang namamagitan sa kanila ay hindi pagkakaibigan. Hindi maiwasan ang palihim na pagtatasa sa kakayahan ng isa't isa, ang nga pasaring at ang hindi nakikitang labanan ng amor propio. Si Master Sergeant Dante Reyes ay tahimik na sinusuri ang kanyang oxygen mask at parachute rig. Ang kanyang nga kamay ay kumikilos na tila makinatiyak at walang mintis, hinasan ng libu-libong peg ulit. Sa ilalim ng kanyang buhok na crew chat, ang kanyang kayumanging batok ay pinapawisan, ngunit ang kanyang mata ay kalmado tulad ng malamig na kalangitan sa umaga. Sa halos 20 taon sa serbisyo, ang kanyang katawan ay naging isang buhay na sandata at ang kanyang emosyon ay nakabaon sa ilalim ng matigas na granito. Hoy, Pinoy! Sigurado ka bang alam mo kung paano suriin yan ng mayos? Mahirap na kung makalimutan mong buksan ang parachute mo sa ere. Isang matinis at mayabang na boses ang bumasag sa katahimikan ni Dante. Ang may-ari ng boses ay si Captain Ella Jane Campbell, isang babaeng opisyal na kilala sa kanyang pambihirang galing sa loop ng Delta Force. Sa kanyang buhok na blonde na maayos na nakatali at mga matatalinong asul na mata sa likod ng kanyang titanium-framed na salamin, siya ang larawan ng isang elite na sundalo. Ngunit ang mga salitang lumalabas sa kanyang bibig ay kasing talasgan patalim. Ang kanyang tingin ay nakatutok sa mukha ni Dante, punong pangungutya. Naktawanan ng mahina ang magkakasamahan niyang taga-Delta Force. Sa kanilang mga mata, kitang-kita ang pagmamaliit at pagtingin sa sarili bilang mas nakatataas sa mga sundalo mula sa isang maliit na bansa sa silangan. Para sa kanila, ang mga sundalong Pilipino ay mga ekstra lamang na magpapatunay sa kanilang kadakilaan. Si Sergeant Gomez, nakasama ni Dante sa pagsusuring gamit, ay halos mapatayo sa galit, ngunit pinigilan siyang isang simpleng peg-iling mula kay Dante. Alam niya na ang galit ay ang pinakahangal na pagpapakita ng emosyon, lalo na laban sa isang kalaban na hayagang nagahahamon. Walang problema sa gamit.
Mahinang sagot ni Dante, hindi man lang lumilingon, walang bakas ng emosyon sa kanyang boses. Isang simpleng paksasabi ng katotohanan. Ngunit ang kanyang walang kabuhay-buhay na tugon ay lalong nagpainis kay Captain Campbell. Sanay siyang laging nakalalamang at may control sa emosyon ng iba. Walang problema? Sa tingin mo ba masasabayan mo ang bilis ko gamit yan? Daan-daang combat jumps at libu-libong pagsasanay. Kaya kong lumapag ng eksakto sa target kahit nakapikit. Kayo, malamang nangungopya lang kayo. Lumapit siya kay Dante at tinapik ang kanyang balikat. Isang malinaw na provokasyon. Sa kanyang katawan, hindi amoy mamahaling pabango kundi pulbura at bakal isang patunay na hindi lang siya isang opisyal na nagutos, kundi isang tunay na mandirigma mula sa larangan ng laban. Ang layunin ng pagsasanay na ito ay kooperasyon, hindi kompetisyon. Kooperasyon. Ang mahihina ay hindi nakikipagtulungan sa malalakas. Sumusunod sila. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa labi ni Campbell. Tumingin siya sa paligid at sinadyang lakasan ang kanyang boses. Sige, dahil nabanggit mo na rin, bakit hindi tayo magkaroon ng isang masayang pustahan? Lahat ng naririto ang testigo. Lahat ng mata ay napabaling sa kanilang dalawa, maging ang ingay sa paligid ay tila sandaling huminto. Nakikita nyo ang target na yon doon. Alam nyo na ang coordinates. Sa huling jump natin ngayon, kung sino ang unang makalapag ng mas mabilis at mas eksakto sa target, siya ang panalo. Ang kanyang mag-aasul na mata ay tila tumatagos kay Dante, punong kayabangan ng isang taong sigurado sa panalo. Kung mananalo ka, sandali siyang huminto at sinuri si Dante mula ulo hanggang paa, na tila tinitimbang ang kanyang halaga. Ngayong gabi, sasamahan kita. Kahit anong gusto mo, pagbibigyan kita. Sa isang iglap, tila nagyelo ang hangin. Sa paninganga Amerikano, may sumipol at may mga malaswang tawanan. Ang namukha naman ng mga sundalong Pilipino ay namula sa galit. Hindi ito isang simpleng pustahan. Ito ay isang insulto na yumuyurak sa dangal hindi lang ng isang sundalo, kundi ng isang buong bansa. Hindi ito pinansin ni Campbell at nagpatuloy. Ang kanyang boses ay lalong naging malamig at matigas. Pero kung ako ang mananalo, ikaw, Master Sergeant Dante Reyes, ay susunod sa lahat ng utos ko na parang aso hanggang matapos ang training na ito. Walang ibang sagot maliban sa yes, ma'am. Ano? Kaya mo ba? O tatakbo ka sa takot, matapang na sundalong Pilipinas? Isang mapanirang alok at isang tuso na paraan upang hindi siya makatanggi. Ang kanyang masalita ay hindi lang para kay Dante, kundi isang deklarasyon ng giyera laban sa buong Light Reaction Regiment at sa buong sandatahang lakas ng Pilipinas. Dahan-dahang itinaas ni Dante ang kanyang ulo. Sa unang pagkakataon, ang kanyang nga itim na mata ay direktang tumitik sa mga asul na mata ni Campbell. Ang kanyang nga mata ay tulad ng isang malalim na dagat na hindi matarok. Walang makitang emosyon si Campbell maliban sa kanyang sariling refleksyon. Walang galit, walang pagkabigla. Tila lahat ng ingay ay sinipsip ng bibig ni Dante. Isang mahaba at mabigat na katahimikan ang namayani. Sa isip ni Sergeant Gomez, sumisigaw siya na sana'y suntukin na lang ni Dante ang mayabang na babae. Sa wakas, dahan-dahang bumukas ang mga labi ni Dante. Sige po. Ang kanyang boses ay kalmado pa rin, ngunit ang bigat ng kanyang salita ay sapat na para pabigatin ang buong paligid. Tinatanggap ko. Sa kanyang sagot, isang ngitingang tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Campbell. Sa isip niya, ang tigre ay kusang pumasok sa kanyang bitag. Ngunit lingit sa kaalaman niya at ng Delta Force, hindi nila alam kung sino ang kanilang hinahamon. Ang galing ng 700 Special Action Company ng Pilipinas sa High Altitude Infiltration ay hindi lamang bunga ng pagsasanay.
Ito ay nabuo mula sa pangangailangan para mabuhay sa gitna ng masalimuot na heografiya, pabago-bagong panahon at sa isang rehiyon kung saan laging kailangang paghandaan ang pinakamasamang sitwasyon. Para sa kanila, ang himpapawid ay hindi isang lugar para lumipad, kundi isang lihim at nakamamatay na daan patungo sa puso ng kaaway. At sa tuktok nito ay si Master Sergeant Dante Reyes. Siya ang buhay na alamat ng LRR. Siya ang agila na nakahari sa kalangitan. Muling tahimik na sinuri ni Dante ang kanyang gamit. May kakaibang kislap sa kanyang makilos ngayon. Hindi ito galit, hindi rin ito pagkapahiya. Ito ay ang tahimik na determinasyon ng isang alpha predator na nakahanap ng karapat-dapat na kalaban. Ang maalikabot na hangin ay humaplos sa kanyang pisngi, isang pambungat sa digmaang magaganap sa himpapawid. Ang dambuhalang katawan ng isang Sikorsky transport plane ay umangat mula sa lupa, yumanik ang buong paligid. Ang tanawin ng training ground ay mabilis na lumayo at naging isang maliit na tuldok. Puno ngang ingay ang loob ng eroplano, ngunit sa pagitan ng makakaharap na sundalo ng Delta Force at LRR, isang nagyayelong katahimikan ang namayani. Nakasandal si Dante sa kanyang upuan, nakapikit. Pinutol niya ang lahat ng ingay sa labas at nakfocus sa kanyang sarili. Ang tibok ng kanyang puso, ang daloy ng kanyang dugo, ang bahagyang pangingini ng kanyang kalamnan kinokontrol. Niya ang kanyang katawan na parang isang makinang may mataas na katumpakan. Sa kanyang isip, daan-daang beses na niyang inulit ang simulation. Ang direksyon at bilis ng hangin, ang densidad ng hangin, ang anyo ng lupa sa baba, at kung paano makikiayon ang kanyang katawan sa lahat ng mga salik na ito, lahat ay perpektong nakalkula. Sa kabilang banda, si Captain Campbell ay nakahalukip-kip habang matamang nakatitig kay Dante. Hindi niya gusto ang pagiging kalmado ng Pilipinong ito. Karaniwang malalaki sa kanyang mahamon ay magagalit o kaya'y magpapakita ng pagnanasa sa kanyang alok at ganda. Ngunit si Dante ay parang isang bato sa gitna ng bundok hindi natitinag. Hindi niya masabi kung ito ba ay isang kalkuladong pagarte o tunay na pagmamaliit sa kanya. Kahit ano pa man nakatakda na ang resulta, bulong ni Campbell sa sarili. Ang kanyang kumpiyansa ay hindi walang basehan. Sa mga bulubundukin ng Afghanistan at sa mga disyerto ng Iraq, ilang beses siyang nakipaglaro kay kamatayan. Ang high altitude, low opening, halo, jump ay kasing karaniwan sa kanya tulad ng pahinga. Ang kanyang katawan ay hinasa para sa matitinding kondisyon at ang kanyang isip ay sinanay na manatiling kalmado sa anumang sitwasyon. Walang duda sa kanyang isip na siya ang pinakamahusay sa mundo. Unti-unting tumaas ang eroplano. Ang temperatura sa loob ay biglang bumagsak at ang hangin ay numipis. Sabay-sabay na isinuot ng mga sundalo ang kanilang oxygen masks. Tanging ang malakas na pahingang bawat isa ang maririnig. Nang umabot sa 30,000 talampakan ang altimeter, umilaw ang pulang babala mula sa Ram Master. Hudyat para maghanda. Sabay-sabay silang tumayo at pumunta sa ramp door. Unang pumila sina Dante at Campbell magkatabi. Sa labas ng nakabukas na ramp door, isang karagatan ng asul na langit at puting ulap ang bumungad. Hindi na makita ang lupa. Tila sila ay nasa dulo ng mundo. Ang hangin na humihiwas sa balat ay pumasok sa eroplano at walang awang ginugyok ang kanilang mga uniforme. Lumingon si Campbell kay Dante. Dahil sa oxygen mask at goggles, hindi mabasa ang kanyang ekspresyon, ngunit ang kanyang mata ay puno pa rin ng kumpiyansa. Itinuro niya ang kanyang sarili at pagkatapos ay itinuro ang sahigamit ang kanyang hinlalaki. Isang mensaheng walang salita, taloka, walang reaksyon si Dante. Nakatitik lang siya sa kawalan sa labas ng RAM. Ang kanyang tingin ay hindi nasa langit o ulap, kundi sa isang hindi nakikitang target sa ibayo nito. Sa wakas, umilaw ang berdeng ilaw, hudyat na tumalon,
Jum, kasabay ng sigaw ng Ram Master. Walang pag-alinlang ang tumalon si Campbell sa himpapawid. Ang kanyang kilos ay makinis at perpekto tulad ng isang dolphin na sumisid sa tubig. Mabilis siyang nag-freefall at nawala sa kalaliman. Sumunod si Dante. Ang kanyang pagtalon ay hindi kasing ganda ng kay Campbell. Ngunit ito ay tila isang paglaho walang ingay para bang hindi siya nandun sa simula pa lang. Ito ay hindi isang teknik na natutunan sa pagsasanay, kundi isang kilos na malapit sa isang likas na ugali. Matapos silang dalawa, sunod-sunod na ring tumalon ang mga sundalo ng Delta Force at LRR. Sila ang magiging magasaksi sa kanilang laban. Sa taas na 30,000 talampakan, sa halos 50 degrees Celsius na lamig at manipis na hangin. Ito ay isang lugar ng kamatayan kung saan hindi mabubuhay ang tao ng walang proteksyon. Tanging ang alulong ng hangin ang maririnig na halos bumasag sa eardrums. Nagsimulang mag-freefall si Campbell, pinapanatili ang perpektong porma habang mabilis na bumababa. Bahagya niyang iginagalaw ang kanyang nga braso at binti upang balansehin ang kanyang katawan at idirekta ito sa nais niyang patunguhan. Patuloy niyang tinitiknan ang altimeter at GPS sa kanyang pulso, kinakalkula ang pinakamaikling ruta patungo sa target. Lahat ay naayon sa kanyang perpektong plano. Sumulyap siya sa itaas. Nakita niya si Dante, bahagyang nahuhuli sa kanya. Ang porma nito ay tila hindi natural, na parang nahihirapan sa paglaban sa hangin. Wala rin pala siyang binatbat, isang hindi nakikitang ngiti ang gumuhit sa labi ni Campbell. Para sa kanya, tapos na ang pustahan bago pa man maksimula. Ang natitira na lang ay ang masayang pag-iisip kung paano niya ipapahiya at paluluhurin ang lalaking iyon. Ngunit may isang bagay siyang hindi alam. Ang hindi natural na porma ni Dante ay paraan niya upang maramdaman ang daloy ng hangin sa buong katawan. Hindi siya umaasa lamang sa mga instrumento. Sa libu-libong pagtalon, natutunan ng kanyang katawan na basahin ang landas ng hangin. Sa sandaling iyon, iginuguhit niya sa kanyang isipan ang isang hindi nakikitang mapa ng agos ng hangin gamit ang lahat ng kanyang pandama. 15,000 talampakan. Isang makapal na patong ng ulap ang humarang sa kanila. Isang mapanganib na bahagi kung saan nawawala ang paningin. Sandaling nagalinlangan si Campbell, ngunit agad ding sumugot sa gitna ng ulap. Ang pagbagal ay nangangahulugang pagkatalo. Wala siyang pagpipilian kundi magtiwala sa kanyang GPS at mga pandama. Lahat sa paligid ay naging kulay abo. Isang sitwasyon kung saan madaling mawala sa direksyon. Nagtiwala si Campbell sa kanyang instrumento at pilit na pinanatili ang kanyang porma. Ang ilang segundo ay parang ilang minuto. Nang sa wakas ay makalabas siya sa ulap, nakahinga siya ng maluwag, ngunit sa sandaling iyon, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Sa ibaba, malayo sa kanyang unahan, may isang itim na tuldok na bumabagsak. Si Dante. Impossible. Nasa likuran lang niya ito kanina. Ano ang nangyari sa loob ng ulap? Nalito si Campbell. Bago pumasok sa ulap, nakita ni Dante ang isang malakas na pababang agos ng hangin na hindi napansin ng iba. Walang pag-aalinlangan, isinakay niya ang kanyang sarili rito. Ito ay isang mapanganib na sugal, tulad ng pagsakay sa isang mailap na kabayo. Isang maling galaw at mawawalan siyang balanse, mahuhulog sa isang hindi makontrol na pag-ikot. Ngunit perpektong na-kontrol ni Dante ang malakas na agos. Sa halip na labanan ang hangin, pinili niyang maging isa rito. Hindi lang niya naunahan si Campbell sa loob ng ulap, kundi nakakuha rin siya ng hindi kapanipaniwalang bilis at agwat. Huli na nang sinubukan ni Campbell na habulin si Dante. Mas binabaan niya ang kanyang porma at pinabilis ang pagbagsak. Ngunit ang agwat sa pagitan nila ay hindi na madaling punan. Ang kanyang perpektong kalkulasyon at mga teknik na sinanay ay gumuho sa harap ng pambihirang pandama ni Dante na kayang bumasa sa kalikasan.
Sa unang pagkakataon, isang bakas ngang pagkabalisa ang lumitaw sa kanyang nga asul na mata. Sa gitna ng nagyayelong katahimikan sa 30,000 talampakan, naramdaman niyang gumuho ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ang lupang nasa malayo sa ibaba ay tila isang dambuhalang bibig na tumatawa sa kanya. Nagsimulang makaroon ng lamat ang kumpiyansa ni Campbell. Kailangan niyang humabol. Kailangan niya siyang abutan. Ginawa niyang mas streamlined ang kanyang katawan upang bawasan ang air resistance at magdagdag ng bilis. Sa bilis na higit 200 kilometro bawat oras, desperado niyang hinabol ang anino ni Dante na papalayo na parang isang itim na tuldok. Ngunit si Dante, tila tinatawanan ang kanyang pagsisikap, ay nagpatuloy sa isang mas epektibo at matatag na pagbagsak. Binawasan niya ang mga hindi kinakailangang galaw, pinapanatili ang pinakamainam na landas patungo sa target. Ito ay isang kakayahang nakatatak nasa kanyang katawan, tulad ng isang likas na ugali ng hayop. Kinagat ni Campbell ang kanyang labi sa pagkainis. Siya ay laging nangunguna. Nagtapos siya ng may karangalan sa West Point. Nalampasan niya ang Ranger School, kapantay kung hindi man mas magaling kaysa sa mga lalaki. Sa Delta Force selection process, ipinakita niya sa mga instructor na nagduda sa kanyang lakas at tibay ng loob kung gaano sila nakamali. Ang kompetisyon ang kanyang buhay at ang pagkatalo ay isang salitang wala sa kanyang bokabularyo. Ngunit ngayon, siya ay nilalamangan ng isang sundalo mula sa isang maliit na bansa sa silangan na hindi niya man lang alam ang pangalan at sa larangan kung saan siya pinakakumpiyansa. Hindi niya matanggap. Ayaw niyang tanggapin. Hindi patapos ang laban. May paglapag pa. Ang pinakamahalaga sa high-altitude jump ay hindi lang ang bilis ng pagbagsak, kundi ang katumpakan ng paglapag sa itinakdang lugar. Ang huling sandali ng pagpapasya at teknik ang magtatakda ng mananalo. Nakpasya si Campbell na ilagay ang lahat sa huling paglapag. Umabot sa 4,000 talampakan ang altimeter. Oras na para buksan ang parachute. Unang kumilos si Dante. Walang pag-aalinlangan, hinila niya ang hawakan sa kanyang likod. Isang malakas na tunog ang narinig at lumabas ang pilot chute na agad sinundan ng main parachute na bumukas na parang isang dambuhalang pakpak, biglang nakpabagal sa kanyang pagbagsak. Ilang bahagdan lang, isang segundo ang nakalipas. Binuksan din ni Campbell ang kanyang parachute, pareho silang perpekto sa tiempo. Kung isang ordinaryong tao, hindi mapapansin ang pagkakaiba. Ngunit para sa dalawang eksperto, ang sandaling iyon ay kasing halaga ng kawalang hanggan na maaring magtakda ng panalo at talo. Pagkabukas ng parachute, agad hinawakan ni Dante ang mat toggles at sinuri ang agos ng hangin sa paligid. Tulad ng isang nagpapalipad ng dambuhalang saranggola, mahusay niyang sinakian ang hangin at nagsimulang dumausdos patungo sa target. Ang kanyang nagalaw ay natural na parang tubig na dumadaloy. Nagpakita rin si Campbell ng pambihirang galing sa pagkontrol. Ginamit niya ang malakas na crosswind para mapanatili ang bilis at subukang palitin ang agwat nila ni Dante. Ang kanyang pagkontrol ay perpekto at tumpa na parang bawat galaw ay batay sa isang nakalkulang formula. Ngunit iba ang paraan ni Dante. Hindi siya umaasa sa formula. Binabasa niya ang hangin, ang hindi nakikitang daloy ng hangin. Ang bahagyang pagbabago sa mga updraft at downdraft ay nararamdaman niya sa buong katawan. Tulad ng isang surfer na sumasakay sa alon, hinayaan niya ang sarili na dalhin ng agos. Minsan, bumibilis siya sa isang tuwid na linya. Minsan, sinasadya niyang lumihis para sakyan ang mas malakas na hangin.
Sa ibaba, pinipigil ng mga sundalo ang kanilang hininga habang pinapanood ang kanilang laban. Ang dalawang parachute na tila sabay na bumukas ay gumuguhit ng makaibang landas sa kalangitan. Ang parachute ni Campbell ay gumagalaw sa isang tuwid at agresibong ruta habang ang kay Dante ay tila isang buhay na nilalang na sumasayaw kasama ng hangin sa malambot na makurba. Posible ba yan? Bulong ng isang sundalong Delta Force, hindi makapaniwala. Maging sa kanilang mga mata, kitang-kita kung gaano pambihira ang paglipat ni Dante. Hindi ito simpleng usapin ng teknik. Ang target ay isang maliit na espasyo na may diametrong 10 metro na may pulang bandila sa gitna. Kung sino ang mas malapit na makalapag sa bandila ang siyang mananalo. Para sa huling paglapit, biglang binabaan ni Campbell ang kanyang altitude at pinabilis ang takbo. Tulad ng isang fighter jet na umaatake sa target, sumugot siya patungo sa landing zone sa isang tumpa na anggulo. Ayon sa kanyang kalkulasyon, eksakto siyang lalapag sa gitna ng bilog. Sa sandaling iyon, isang biglang buksong hangin ang umihip, isang hindi inaasahang malakas na hangin ang naktulak sa kanyang parachute patagilid. Pesteng yawa. Agad hinila ni Campbell ang mag-toggles para itama ang kanyang posisyon, ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang katawan ay lumihis na sa target. Desperado siyang sinubukang itama ang kanyang paglapag, ngunit mahirap nang ibalik ang nawalang balanse. Sa kabilang banda, si Dante, na tila inaasahan ang buksong ng hangin, ay sinakyan pa ito. Bahagya niyang iniliko ang kanyang parachute patungo sa direksyon ng hangin upang bawasan ang resistance at gamitin ang lakas nito para sa huling tulak. Sa mata ng lahat na nunod mula sa kalangitan, ang eksena ay nag-slow motion. Magaspang na lumapag si Campbell sa layong mga 3 metro mula sa gilid ng target na bilog. Dahil sa impact, napaluhod siya habang pilit na binabalansa ang sarili. At sa sumunod na sandali, isang anino ang tumabon sa kanya. Si Dante, tulad ng isang dambuhalang ibon na marahang dumadapo sa sanga, lumapag siya ng walang ingay at walang impact. Ang kanyang combat boots ay eksaktong tumama sa lupa, katabing-katabing ang pulang bandila sa gitnang target, isang perpektong paglapag, tila walang kahit isang sentimetrong pagkakamali. Isang katahimikan ang bumalot sa runway. Ang masundalo ng Delta Force ay napanganga, hindi makapagsalita. Hindi nila matanggap ang nangyari sa kanilang harapan. Ang kanilang idolo, si Captain Campbell, ay natalo ng may malaking agwat. Sa kabilang banda, isang tahimik na pagmamalaki ang mababakas sa mukha ng mga sundalo ng LRR. Hindi sila sumigaw o ng asar. Tahimik nilang itinanim sa kanilang puso ang dakilang tagumpay ng kanilang leader. Iyon ang kanilang paraan. Walang imik na sinimulan ni Dante na ayusin ang kanyang parachute. Hindi siya nagyabang bilang isang nagwagi, at hindi rin niya nilingon ang natalo. Para sa kanya, hindi ito isang pustahan, kundi isang bahagi ng misyon na lagi niyang ginagawa. Si Campbell, na nakaluhod pa rin at tulalang pinapanood siya, ay dahan-dahang tumayo. Nang tanggalin niya ang kanyang helmet at goggles, lumitaw ang kanyang mukha na punong pawis at alikabok. Ang kanyang maasul na mata ay nakpapakita ng pagkagulat, kahihiyan, at isang hindi may paliwanag na paganga. Lumapit siya kay Dante. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Dapat ba siyang humingi ng tawad o aminin ang pagkatalo? Hindi ito pinahihintulutan ng kanyang amor propio. Nang matapos ayusin ni Dante ang kanyang parachute, saka lamang siya lumingon. Ang kanyang mga itim na mata ay malalim at kalmado pa rin. Walang kayabangan ng isang nagwagi at walang awa para sa isang natalo. Ang pustahan ay pustahan, mahinang sabi ni Dante. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig dahil sa hangin. Ngunit para kay Campbell, ito ay umalingaw-naw na parang kulok. Wala na siyang sinabi at naglakad patungo sa kanyang mga kasamahan.
Habang pinagmamasdan niya ang likod ni Dante, naramdaman ni Campbell sa unang pagkakataon ang isang pakiramdam ng kawalan ng magawa, kasabay ngang isang hindi may paliwanag na mainit na damdamin na umusbong mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ito ay isang emosyon na iba sa galit, isang bagay na hindi niya may paliwanag. Nang gabing iyon, bumaksak ang dilim sa isang maliit na bayan malapit sa training ground. Ang atmosfera sa mga barracks ay makaibang-makaiba. Sa barracks ng Delta Force, isang mabigat na katahimikan ang namayani. Ang pagkatalo sa araw na iyon ay nagiwan ng malalim na sugat sa kanilang amor propio, lalo na si Captain Campbell na nakulong sa kanyang silid at hindi nakipag-usap kaninuman. Samantala sa barracks ng LRR, bagamat mukhang normal sa labas, ang mata ng sundalo ay puno ng sigla at pagmamalaki. Hindi nila ipinagingay ang tagumpay ni Dante, ngunit lahat sila ay nakaramdam ng kasiyahan. Sir, ang galing niyo po talaga, pinahiyan niyo yung nga mayayabang na kano, sabi ni Sergeant Gomez kay Dante, hindi may tago ang kanyang kagalakan. Tahimik na nililinis ni Dante ang kanyang baril at mahinang sumagot. Huwag kang masyadong magdiwang, Gomez. Hindi pa tapos ang pagsasanay. Hindi lahat ay napagpapasyahan ng isang tagumpay. Ang kanyang boses ay kalmado gayang dati, ngunit naintindihan ni Gomez ang bigat ng kanyang nga salita. Hindi si Dante ang tipo ng tao na malulunod sa personal na tagumpay. Lagi niyang tinitignan ang mas malaking larawan. Nang matapos linisin ang baril, tumayo si Dante. Palabas na sana siyang barracks nang lapitan siyang isang US liaison officer at inabutan ng isang maliit na papel. Nakasulat dito ang oras at ang mga salitang PX bench. Siguradong galing ito kay Captain Campbell. Nang dumating ang takdang oras, maayos na isinuot ni Dante ang kanyang uniforme at pumunta sa takpuan. Nauna nang dumating si Captain Campbell sa PX bench, nakasuot siya ng simpleng training suit, hindi combat uniform. Ang kanyang mukha na walang kolorete at ang kanyang buhok na nakapusod ay nagpapakita sa kanya bilang isang ordinaryong dalaga. Ngunit ang kanyang tuwid na tindig at matalas na tingin ay nagsasabing hindi siya pangkaraniwan. Nang lumapit si Dante, itinaas niya ang kanyang ulo at tiningnan siya. Ang kanyang nga asul na mata ay wala ng bakas ng kayabangan. Sa halip, ito ay puno ng pagkalito at makahalong emosyon. Maupo ka, sabi niya. Itinuturo ang espasyo sa tabi niya. Tahimik na umupo si Dante. Isang nakakailang nakatahimikan ang namayani. Ang tawanan ng sundalo sa malayo ay tila mas malakas. Si Campbell ang unang bumasag sa katahimikan. Ngayon, kinikilala ko ang galing mo, talo ako. Ang kanyang boses ay mahina ngunit malinaw. Ang paggamin sa pagkatalo ay siguradong napakahirap para sa kanya. Kaya narito ako para tuparin ang usapan. Sabihin mo, ano ang gusto mo? Anong gusto mong gawin ko? Sinasadya niyang maging mas matapang, hinahamon si Dante ngang kanyang tingin. Inaasahan niyang insultuhin siya ni Dante o hihilingin ng isang bagay na nakakahiya. Marahil ay hayagan siyang hihilingin ng isang pisikal na relasyon at pinahandaan na niya ito. Anuman ang kanyang hilingin, handa siyang tanggapin ito ng walang reklamo. Iyon ang tungkulin ng isang talunan at ang huling piraso ng kanyang karangalan. Hindi tumingin si Dante sa kanya, sa halip ay tumingala sa madilim na kalangitan na puno ng bituin. Ang gusto ko, dahan-dahan siyang nagsalita. Sa kanyang boses, hindi namamalayan ni Campbell na napaluno siya. Turuan niyo po ako. Ano? Hindi makapaniwala si Campbell sa narinig. Ito ay isang salitang hindi niya inaasahan. Lumingon si Dante at sa unang pagkakataon, diretsong tumitik sa kanyang nga mata. Ang kanyang nga itim na mata ay kumikinang sa dilim. Kung paano niyo nakuha ang ganyang klaseng galing, gusto kong malaman ang sikreto niyo. Ang paraan niyong pagsasanay, ang inyong nagakaranasan, lahat ng bagay na gumawa sa inyo na pinakamahusay sa mundo. Gusto kong matuto mula sa inyo. Natigilan si Campbell.
Ito ang pinakanakakagulat na hiling na maaari niyang isipin. Hindi insulto, hindi pangungutya, hindi sexual na pagnanasa. Ito ay ang pinakadalisay na anyong ng paggalang at pagnanais na matuto mula sa isang nagwagi patungo sa isang talunan. Inisip niyang niloloko lang siya ni Dante. Nang inis ka ba? Ikaw ang nanalo? Bakit ka magpapaturo sa akin? Sinwerte lang po ako ngayon. Tinulungan akong hangin at nagkaroon kayo ng isang maliit na pagkakamali. Pero kung pag-usapan ang kabuuang kakayahan, marami pa po akong dapat matutunan sa inyo. Lalo na ang inyong karanasan sa tunay na laban, isang bagay na hindi ko mapapantayan. Ang manangyari sa Afghanistan at Iraq, kung paano kayo nakaligtas at nagtagumpay sa misyon doon, interesado po akong malaman ang lahat ng iyon. Walang bahit ng kasinungalingan o pagkukunwari sa boses ni Dante. Seryoso siya. Sa halip na magyabang sa kanyang tagumpay at malitin ang kalaban, kinilala niya ang kalakasan nito at nais niyang matutunan ito. Naramdaman ni Campbell na tila hinampas ng isang dambuhalang martilyo ang kanyang ulo. Ang Pilipinong sundalong ito na minamaliit niya ay nagtataglay ng tunay na diwa ng isang mandirigma na hinahangad niya sa buong buhay niya. Ang patuloy na pagpapabuti sa sarili, ang kababaang loob na makahanap ng aral kahit sa isang kalaban, at ang matatag na diwa na naghahanap ng kahusayan sa kabila ng panalo o talo. Naintindihan niya, natalo siya hindi dahil sa teknik o swerte. Natalo siya dahil sa pagkakaiba ng kanilang pagkatao bilang sundalo. Siya ay nakatuon sa pagkapanalo sa isang pustahan, habang si Dante ay nakatuon sa paglago sa pamamagitan ng mismong laban. Isang alon ng kahihiyan ang bumalot sa kanya. Napagtanto niya kung gaano kahangal at kababaw ang kanyang kayabangan at prejudice. Sinubukan niyang yurakan ang dangal ni Dante, ngunit sa huli, siya ang napaharap sa sarili niyang kahinaan. Anong may tuturo ko sa iyo? Hindi na malayang lumabas sa bibig ni Campbell, nanginginig ang kanyang boses. Tahimik siyang pinagmasdan ni Dante at pagkatapos ay tumayo. Gabi na po, simula bukas na lang, hanggang matapos ang pagsasanay, magiging estudyante niyo ako. Ito po ang hiling ko. Nagbigay siya ng isang maikling tango at pagkatapos ay tumalikod at naglakad pabalik sa barracks. Naiwang mag-isa, si Campbell ay matagal na nakaupo sa bench, malamig ang simoy ng gabi. Ibinaba niya ang kanyang mukha sa pagitan ng kanyang tuhod. Mainit na luha ang dumaloy sa kanyang napisngi. Hindi ito luha ng kahihiyan. Ito ay luha na nakmula sa isang damdaming ngayon niya lang naramdaman sa buong buhay niya paggala. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Campbell. Ang kanyang isip ay puno ng lalaking nagngangalang Dante. Ang kanyang kalmadong mata, ang kanyang mahinahong boses, at ang hindi niya inaasahang hiling ng isang nagwagi. Winasak niya ang lahat ng pader na itinayo ni Campbell sa kanyang mundo. At sa mnago nito, naramdaman niyang may sumisibol na isang bagong binhi ng damdamin. Hindi pa niya alam kung paano siya babaguhin nito sa hinaharap. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, sa gitna ng asul na kadiliman, lumabas si Dante sa training grounds. Ang kanyang pang-araw-araw na personal na ehersisyo, walang pang-itaas, ang kanyang matipunong katawan ay naglalabas ng bahagyang usok sa malamig na hangin ng umaga. Ang mga paklat, malalaki at maliliit, na iniwan ng hindi mabilang na pagsasanay at laban ay nagkukuwento ng kanyang nakaraan. Nagsisimula pa lang siyang maginat ng isang pamilyar na anino ang lumitaw sa isang sulok, si Captain Campbell. Tulad ni Dante, nakasuot din siya ng simpleng training suit. Mukha siyang pagod, na parang hindi nakatulog, ngunit ang kanyang mata ay mas malalim at mas seryoso kaysa dati. Nakatinginan sila ng walang imik. May tensyon sa pagitan nila, ngunit iba ito sa tensyon kagabi. Anong gagawin natin ngayon? Si Campbell ang unang nagsalita.
Medyo awkward pa rin ang kanyang boses, ngunit wala na ang talas na parang tinik. Sandaling nag-isip si Dante, at pagkatapos ay itinuro ang isang makapal na lubid na nakasabit rope climbing. Simulan po natin diyan sa kanyang suhestiyon na pangiwi si Campbell. Siya na nakalampas sa matinding pagsasanay ng Delta Force ay utusan lang umakyat sa lubid para itong larong ang bata. Ngunit hindi siya nagreklamo at sumunod. Pagkatapos ng pagkatalo kahapon at ng hiling ni Dante, nakpasya siyang subukan ang kanyang paraan. Mahusay na hinawakan ni Campbell ang lubid at agad na itinaas ang sarili. Gamit ang kanyang malakas na braso at core, mabilis siyang umakyat. Ang kanyang magalaw ay mabilis at eksplosibo. Sa tingin ng sinuman, ito ay isang mahusay na demonstrasyon. Ngunit umiling lang si Dante. Hindi po ganyan. Pinababa niya si Campbell at siya mismo ang humawak sa lubid. Hindi siya gumamit ng eksplosibong lakas tulad ni Campbell. Sa halip, ginamit niya ang lahat ng kalamnan ng kanyang katawan ng sabay-sabay umakyat ng malambot na parang tubig na dumadaloy. Ang kanyang magalaw ay hindi pagpapakitang gilas, kundi isang perpektong halimbawa ng kahusayan. Minimum na enerhiya para sa maksimum na resulta. Ito ay parang ang konsepto ng ki o daloy ng enerhiya sa martial arts. Kung sa lakas ka lang asa, madali kang mapapagod, mahinahong paliwanag ni Dante mula sa tuktok ng lubid. Kailangan mong gamitin ang balanse ng buong katawan at ang iyong pahinga. Bawat galaw ay dapat paghahanda para sa susunod. Ang kanyang paliwanag ay hindi galing sa isang manual. Ito ay kaalamang natutunan sa pamamagitan ng katawan sa loob ng mahabang panahon. Tahimik na nakinig si Campbell. Sa una, nasaktan ang kanyang amor propio, ngunit habang pinapanood niya ang kanyang galaw at nakikinig sa kanyang paliwanag, napagtanto niya kung gaano siya naging dependent sa purong lakas. Eksplosibong lakas at makabagong teknolohiya, iyon ang simbolo ng Delta Force. Ngunit si Dante ay nasa kabilang dulo. Ginagawa niyang pinakatumpak na instrumento ang kanyang katawan at ginagamit ang daloy ng kalikasan upang malampasan ang limitasyon ng lakas. Mula noon, ang kanilang kakaibang personal na pagsasanay ay nagpatuloy tuwing madaling araw. Itinuro ni Dante kay Campbell ang natatanging paraan ng pagsasanay ng Special Forces ng Pilipinas. Ang pagtawid gamit ang makapal na lubid, ang pagbalanse sa isang gumagalaw na troso at ang pagsasanay sa pandama kung saan nakapiring siyang dumadaan sa mga hadlang gamit lang ang pandinig. Noong una, inisip ni Campbell na ang ito ay hindi epektibo at makaluma, ngunit habang tumatagal, napagtanto niyang hindi lang ito para sa pisikal na lakas, kundi isang proseso para iangat ang pandama ng tao sa sukdulan at hubugin ang isang matatag na isip na hindi natitinag sa anumang sitwasyon. Lalo siyang namangha sa paraan ng pahinga. Ipinakita ni Dante ang diaphragmatic breathing, isang malalim at kalmadong pahinga na nagbibigay daan sa kanya na mapanatili ang pambihirang konsentrasyon at kahinahunan kahit sa gitna ng matinding pagkilos. Sinimulang aralin ni Campbell ang kanyang paraan ng pahinga at hindi nagtagal. Naramdaman niyang mas naging matatag at tumpak ang kanyang pagbaril at pakikipaglaban. Unti-unti, nakbago ang kanilang relasyon. Mula sa pagiging guro at estudyante o makaribal, isang samahan na may paggalang at pagkatuto sa isa-isa ang nabuo. Pagkatapos ng pagsasanay, madalas silang magkatabing umupo at magkwentuhan. Ikinuwento ni Campbell ang kanyang makaranasan sa Afghanistan at ikinuwento naman ni Dante ang kanyang mapagsasanay sa gitna ng malamig na panahon sa mga bulubundukin ng Cordillera. Bagamat makaiba ang kanilang pinagdaanan, mayroon silang malalim na pagkakaintindihan na tanging mga mandirigmang nakipaglaro kay kamatayan ang makakaunawa. Nalaman ni Campbell na si Dante ay hindi lang isang magaling na sundalo, kundi isang lalaking may malalim na pananaw at filosofiya.
Isa siyang tunay na tagapagtanggol, handang isakripisyo ang sarili para sa kanyang bayan at mga kasama. Ang kanilang pagbabago ay unang napansin ng mga kasamahan nila. Ang masundalo ng Delta Force na noon muna ay nang inis kay Campbell at nag-ingat kay Dante ay unti-unting nagbago ng pananaw habang nakikita ang dalawang makasamang nagpapawis at nagtuturuan. Naintindihan din nga taga-LRR ang intensyon ni Dante at hindi na tiningnan si Campbell bilang isang kaaway. Ang atmosfera sa training ground ay kapansin-pansing gumaan. Ang palihim na tensyon at labanan ng amor propio ay napalitan ng isang malusok na competition at matibay na samahan. Isang araw, sa firing range, nahihirapan si Campbell na I-0 ang kanyang bagong sniper rifle. Ang bahagyang hangin at halumigmig ay nakakapekto sa trajectory ng bala. Lumapit si Dante na kanina pa nanonood. Huwag mong subukang barilin ang hangin. Isipin mong ipinapadala mo ang bala sa landas ng hangin. Lumuhod siya sa tabi ni Campbell at sa halip na tumingin sa scope, itinuro niya ang paggalaw ng masanga ng puno sa malayo. Ang galawang sanga, ang direksyon ng gada mo, at ang pakiramdam ng hangin sa balat mo, lahat yan ay wikang ng hangin. Kung mababasa mo ang wikang iyon, ang bala mismo ang hahanap sa target. Ang kanyang nga salita ay parang tula, ngunit agad na naintindihan ni Campbell ang kahulugan. Ipinikit niya ang kanyang nga mata at, tulad ng sinabi ni Dante, binuksan ang kanyang pandama para sa hangin. Nang tumingin siyang muli sa scope, iba na ang kanyang nakita. Ang hindi nakikitang daloy ng hangin sa pagitan niya at ng target ay tila isang ilog na kanyang nakikita. Dahan-dahan siyang huminga at kasabay ng daloy, marahang kinalabit ang gatilyo. Bang! Ang bala, na tila may sariling isip, ay tumama sa gitnang target. Napasinghap si Campbell sa gulat. Lumingon siya kay Dante, may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Sa pagkakita sa ngiting iyon, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Campbell. Ito ay isang damdamin na mas malakas at mas mainit kaysa sa pagiging makasama sa laban o paggalang. Naintindihan niya. Nahuhulog na siya ng tuluyan sa lalaking ito. Ang huling yugto ng pinagsanib na pagsasanay ay isang nighttime infiltration at hostage rescue mission. Sa isang madilim na bulubundukin, kailangan nilang pasukin ang isang gusali na kunwari hawak ng mga kaaway, iligtas ang hostage at pasabugin ang target. Sa pagsasanay na ito, sa unang pagkakataon, makasama sina Dante at Campbell sa isang team bilang lead assault element. Ang tagumpay na misyon ay nakasalalay sa kanilang pagtutulungan. Ito rin ang pagsubok sa kanilang bagong relasyon at ang pagkakataon na patunayan ang synergy na kanilang binuo. Mula sa pagbaba sa bubong ngusali gamit ang helicopter rope, kumilos sila na parang isang tao. Sa pamamagitan lang ng senyas at tingin, naiintindihan nila ang intensyon ng isa't isa at kumilos ng may perpektong koordinasyon. Kung binuksan ni Campbell ang pinto habang nakbabantay sa unahan, maghahagis si Danteng flashbang at unang papasok para neutralisahin ang mga kalaban. Habang sinusuri ni Dante ang isang kanto, poprotektahan ni Campbell ang kanyang likuran. Walang pag-aalinlangan o nasayang nagalaw. Sila ay parang matagal ng makakampi, ipinapakita ang perpektong pagtutulungan. Ang tiwalang kanilang binuo sa pamamagitan ng pinagsamang pawis ay nagliliwanag ngayon sa dilim. Ang masumusunod na sundalo ng Delta Force at LRR ay humanga sa kanilang perpektong teamwork. Hindi ito isang bagay na makukuha lang sa pagsasanay. Imposible ito kung walang malalim na pag-unawa at tiwala sa isa't isa. Tila mayos ang takbo ng operasyon. Mabilis nilang napatumba ang mga kaaway sa loob at papalapit na sa huling silid kung saan naroon ang hostage. Huling kwarto na, may hindi bababa sa 3 kalaban sa loob at isang hostage. Ayon sa intel, posibleng may bomba sa loob. Narinig ang boses mula sa command post sa radyo.
Huminto sina Dante at Campbell sa harap ng pinto at huminga ng malalim. Mula sa siwang ng pinto, may mahinang ilaw at mga boses na puno ng tensyon. Itinaas ni Dante ang 3 daliri, pagkatapos ay 2 at 1, hudyat para pumasok. Habang naglalagay si Campbell ng maliit na pampasabok sa pinto, inisip na ni Dante ang kanilang magalaw sa loob. Pagputok, papasok sila. Si Campbell sa kaliwa, siya sa kanan, at pagkatapos ay siya ulit sa harap. Boom! Sumabog ang pinto. Bago pa man mawala ang usok, pumasok sina Dante at Campbell na parang kidlat. Ngunit ang sitwasyon sa loob ay malayong malayo sa kanilang inaasahan. Hindi 3 ang kalaban, 5 sila. At inaasahan na nila ang kanilang pagpasok, nakahanda sa depensa. May baril na nakatutok sa ulong hostage at sa gitnang silid, isang improvised explosive device, IED, na may kumikislap na pulang timer. 1 minuto at 30 segundo ang nasa timer. Isang perpektong bitag. Huwag kayong gumalaw. Isang galaw nyo lang, sasabok tayong lahat. Sigaw ng isang nakamaskarang kalaban. Biglang tumahimik ang paligid. Bagamat paksasanay lang, ang sitwasyon ay parang totu. Isang maling desisyon at lahat sila ay mabibigo. Agad na itinutok ni Campbell ang kanyang baril, ngunit hindi siya makabaril dahil sa hostage. Malamig na pawis ang tumulo sa kanyang noo. Ayon sa doktrina ng Delta Force, sa ganitong sitwasyon, kailangan nilang makipagnegosasyon para bumiling ng oras o humingi ng suporta mula sa sniper. Ngunit walang awang tumatakbo ang orasan ng bomba. Noon, dahan-dahang ibinaba ni Dante ang kanyang assault rifle sa sahig. Master Sergeant, gulat na tawag ni Campbell, ang pagbaba ng armas ay parang pagpapakamatay. Ngunit umiling si Dante at sinabi sa pamamagitan ng kanyang mamata, magtiwala ka sa akin. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang nga kamay at lumapit sa mga kalaban. Sige, talo na kami. Pakawalan niyo ang hostage. Ano ang gusto niyo? Ang kanyang kalmadong boses ay umaling-aungaw sa silid. Tila bahagyang nagulat ang makalaban sa kanyang hindi inaasahang kilos. Sa kanilang sandaling pagkalito, mabilis na sinuri ni Dante ang buong silid, ang posisyon ng kalaban, ang kalagayan ng hostage, ang uri ng bomba, at ang isang fire extinguisher sa isang sulok. Ang buhay niyo ang gusto namin. Sigaw kalabang may hawak sa hostage, nawala sa pag-ingat. Sa sandaling iyon, kumilos si Dante. Ang kanyang bilis ay halos hindi pangkaraniwan. Sinipa niya ang kanyang baril na nasa sahig, sinalo ito sa ere, at kasabay nito, tumakbo patungo sa fire extinguisher. Isang biglang ingay at puting pulbos ang bumuga mula sa fire extinguisher. Biglang nagpabulag sa mga kalaban. Ano to? Habang umuubo at nalilito ang magkalaban, tapos na ang lahat. Pew, pew, pew. Halos sabay-sabay na pumutok ang 3 putok. Mula sa isang mababang posisyon pagkatapos gumulong. Eksaktong tinamaan ni Dante ang 3 kalaban na nakbabanta sa hostage. Ang kanyang nga bala ay hindi man lang dumaplis sa buhok ng hostage. Kasabay nito, kumilos din si Campbell. Bago pa man makaganti ang 2 natitirang kalaban, pinatumba niya sila ng tumpak at walang awang maputok. Isang katahimikan ang muling bumalot sa silid. Ang puting pulbos ay dahan-dahang bumaksak. May 20 segundo na lang sa timer ng bomba. Mabilis na tumakbo si Dante sa bombaat. Gamit ang sanay na mga kamay, sinimulang i-disarm ito. Pinrotektahan ni Campbell ang hostage at nakbantay sa paligid. Click! Huminto ang timer sa 5 segundo, tapos na ang sitwasyon. Sandaling huminga ng malalim ang 2 habang nakatinginan. Sa gitna ng puting pulbos, sa likod ng kanilang night vision goggles, ang kanilang nga tingin ay mas matindi kaysa dati. Ilang sandali lang ang nakalipas. Iniligtas nila ang buhay ng isa't isa mula sa bingit ng kamatayan. Training concluded. Umalingaw-ngaw ang boses ng instructor sa speaker. Assault team, situation over. Perfect operation. Tumayo si Campbell at lumapit kay Dante. Walang imik,
Malakas niyang tinapik ang kanyang balikat. Maraming emosyon ang nakapalob sa kilos na iyon paganga, pasasalamat at malalim na tiwala. Ngumiti rin ng bahagya si Dante sa kanya. Sa gitna ng dilim at amoy ng pulbura, naktama ang kanilang nga mata. Sa sandaling iyon, naintindihan nila. Hindi na sila simpleng training partners. Sila ay makasama sa buhay at kamatayan, mga kapatid sa armas, at may isang espesyal na ugnayan na higit pa ron. Ang maliit na apoy na nagsimula sa dilim ay nagiging isang hindi mapigilang apoy. Sa huling gabi ng pinaksanip na pagsasanay, nagkaroon ng isang simpleng despedida party. Taliwas sa kanilang awkward na unang pagkikita, ang sundalo ng LRR at Delta Force ay makakasamang nakaupo sa isang pansamantalang kainan, nagtatawanan at nagkukuwentuhan, pinapawi ang lungkot ng huling gabi. Lumabas si Dante mula sa maingay na party at magisang nanigarilyo sa isang sulok ng training ground. Kasabay ng pagkawalan tensyon sa manakaraang araw ay ang pagod at isang pakiramdam ng kawalan sa kanyang puso. Bukas, babalik na sila sa kani-kanilang nga buhay, pati si Campbell. Marahil hindi na sila makikita. Noon, may lumapit sa kanya, kahit hindi lumingon, alam niyang si Campbell iyon. Ang kanyang natatanging amoy ay naging pamilyar na sa kanya. Anong ginagawa mo ritong mag-isa? Mahinang tanong niya. Nagpapahangin lang po. Muling namayani ang katahimikan, ngunit hindi na ito awkward. Ang pagiging makasama ng tahimik ay sapat na para maging comfortable. Nagsimulang umambon. Ang malamig na hangin ng gabi at ang ulan ay bumasa sa kanilang mabalikat. Umulan pa, sabi ni Campbell, nakatinggala sa langit. Opo, ayaw ko ng ulan, pero ewan ko ngayon parang ayos lang. Lumingon siya kay Dante. Ang kanyang buhok na blond, basang ulan, ay dumikit sa kanyang mukha. Ang kanyang mga asul na mata ay kumikinang sa ilalim ng ilaw, tila mas malalim at malungkot. Bukas, aalis ka na. Opo, magkikita pa kaya tayo? Hindi agad nakasagot si Dante. Ang pagiging sundalo, ang magkaibang lahi, ang hindi tiyak na hinaharap. Napakaraming hadlang sa pagitan nila. Hindi ko po alam. Sa kanyang tapat na sagot, isang bakas ng pagkadismaya ang dumaan sa mukha ni Campbell. Yumuko siya at tiningnan ang dulo ng kanyang sapatos. Dante, sa unang pagkakataon, tinawag niya siya sa kanyang pangalan, walang ranggo. Sinira mo ang lahat sa akin. Ang kanyang boses ay parang naninisi, ngunit may malalim na lungkot dito. Bago kita makilala, kontento na ako sa buhay ko. Ang maging pinakamahusay na sundalo, yon lang ang tanging layunin ko at akala ko, nagagawa ko, yon nang maayos. Pero dumating ka at ginulo mo ang buong mundo ko. Lumapit pa siya ng isang hakbang, halos makadikit na ang kanilang mabalikat. Ngayon lang ako nakakilala ng isang lalaking kasing lakas mo pro kasabay nito. Ay may ganyang kababaang loob. Kapag tinitingnan ko ang iyong kalmadong mata, nahihiya ako sa lahat ng aking kayabangan at amor propio. Kapag kasama kita, nararamdaman kong maaari akong maging isang mas mabuting tao. Ang kanyang pag-amin ay tumago sa puso ni Dante. Tahimik at malinaw tulad ng ulan. Tahimik na nakinig si Dante. Ang kanyang puso ay bumibilis din. Ang isang mainit na damdamin na matagal na niyang kinalimutan o pilit na kinalimutan bilang isang sundalo ay muling nabuhay. Pesteng yawa, ano ba tong pinagsasabi ko? Tumawa si Campbell ng mapait at yumiling. Pagkatapos, tila nagpasya, huminga siya ng malalim at diretsong tumitik sa mga mata ni Dante. Gusto kita, Dante, ikaw. Ang kanyang pag-amin ay kasing tinding ng isang direktang bala, walang pag-aalinlangan, walang pagkukunwari, isang paraan na bagay sa kanya. Napigil ni Dante ang kanyang hininga. Hindi sa hindi niya ito inaasahan, ngunit ang marinig ang salitang iyon mula mismo sa kanya ay may bigat na higit sa kanyang inaakala. Itinapon niya ang natitirang sigarilyo at tinapakan ito. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inabot
Ang kanyang kamay sa basang mukha ni Campbell, marahan niyang inalis ang ngahiblang buhok na dumikit sa kanyang pisngi. Sa kanyang biglaang kilos, bahagyang nanigas ang katawan ni Campbell. Para sa isang sundalong tulad ko, ang ganyang damdamin ay isang luho, mahinang sabi ni Dante. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitnang ulan, ngunit malinaw na naiparating ang emosyon. Tayo ay mga taong hindi alam kung kailan mamamatay. Araw-araw, maari tayong tamaan ng bala ng kaaway o mawala ng walang bakas sa isang misyon. Ang pagbibigay ng puso sa isang tao ay nangangahulugang maari kang mag-iwan ng isang sugat na hindi na maghihilom. Wala po akong karapatan para diyan. Ang kanyang mga salita ay parang isang pagtanggi, ngunit nakita ni Campbell sa kanyang mga mata ang parehong lungkot at pagnanasa na nararamdaman niya. Alam niyang pareho sila ng nararamdaman, ngunit pilit niyang pinipigilan ito dahil sa mga pader ng realidad. Walang kinalaman ang karapatan. Hinawakan ni Campbell ang kanyang kamay. Malamig ito dahil sa ulan, ngunit may mainit na pakiramdam sa loob. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Sundalo man tayo o hindi, ang buhay ay laging hindi tiyak. Ang mahalaga ay ang nararamdaman natin sa sandaling ito. Hindi ba? Gusto kita, Dante. Kahit sino ka pa, kahit anong hinaharap ang naghihintay sa atin, wala akong pakialam. Hinikpitan niya ang hawak sa kamay nito, tumingkayad at idinikit ang kanyang labi sa kanya. Ito ay isang maikli at malamig na halik, ngunit kasabay nito, isang mainit na halik na naglalaman ng lahat ng kanilang nararamdaman. Noong una, nanigas si Dante, ngunit hindi naktagal, niyakap niya ang baywang nito at tumugon sa kanyang halik. Lumalakas ang ulan. Ang dalawa, na tila sila na lang ang tao sa mundo, ay matagal na naghalikan. Dahil alam nilang ang gabing ito ay hindi na maulit, mas naging desperado at puno ng pananabik. Sa isang gabing puno lang ng tuno ng ngakulisap at ulan, ang napuso ng dalawang sundalo mula sa makaibang mundo ay sa wakas ay naging isa. Kinabukasan, tila hindi umulan, ang langit ay napakaliwanag. Ang transport plane na maghahatid sa mga sundalo ng Delta Force ay naghahanda ng lumipad. Ang nag-aalis at maiwan ay nagpapaalam sa runway. Makita tayo ulit, pare. Ingat ka. Bagamat maikli ang pagsasanay, isang matibay na samahan na lampas sa lahi ang nabuo sa pagitan nila. Sina Dante at Campbell ay nakatayo ng makaharap, medyo malayo sa iba, walang salitang namagitan. Ngunit ang kanilang matingin ay nagsasabi ng mas maraming kwento kaysa sa anumang pag-usap. Tinanggal ni Campbell ang doktek na nakasabit sa kanyang lig at inilagay ito sa kamay ni Dante. Sayo na to. Nakaukit sa doktek ang kanyang pangalan, blood type at serbisyo. Para sa isang sundalo, ang doktek ay kasing halaga ng kanilang buhay. Ang pagbibigay nito ay nangangahulugang ipinakakatiwala mo ang isang bahagi o ang kabuuan ng iyong sarili. Sandaling nakalinlangan si Dante, ngunit tahimik niya itong kinuha at inilagay sa pinakamalalim na bulsa ng kanyang uniforme. Pagkatapos, tinanggal niya ang luma at gasgas na leather na relo sa kanyang pulso. Ito lang ang may bibigay ko. Ang relong iyon ay ang tanging alaala mula sa kanyang ama nang una siyang pumasok sa Special Forces. Siya mismo ang naksuot nito sa pulso ni Campbell. Habang ikinakabit niya ang relo sa manipis na pulso nito, sandaling nagdikit ang kanilang nga kamay. Babalik ako, bulong ni Campbell. Isang pangako. Maghihintay po ako, sagot ni Dante. Isang panunumpa. Noon may tumawag sa kanila. Oras na para sumakay. Isang huling malungkot na tingin ang ibinigay ni Campbell kay Dante at pagkatapos ay tumalikot at umakyat sa eroplano. Hindi na siya lumingon pa. Nakatayo lang si Dante doon hanggang sa magsara ang ramdor ng eroplano at umugong ang mamakina nito. Nang sa wakas ay umangat ang eroplano mula sa runway, hinikpitan ni Dante ang hawak sa doktek ni Campbell sa kanyang bulsa.
ang malamig na metal, kasama ang bahagyang init na natira mula sa kanya. Ganon sila nagiwalay. Lumipas ang panahon, bumalik si Dante sa kanyang dating buhay. Nagpatuloy ang matitinding pagsasanay at tila walang nagbago. Ngunit ang kanyang kalooban ay iba na. Sa kanyang puso, malalim na nakaukit ang pangalang Ella Jane Campbell. Sa mga gabing walang pagsasanay, hinihimas niya ang relong bigay nito at iniisip siya, nasaan na kaya siya? Anong misyon ang ginagawa niya? Ligtas kaya siya? Wala siyang paraan para makontak siya. Ang Delta Force ay isang unit na may mahigpit na seguridad at ang pribadong komunikasyon sa isang miyembrong nasa misyon ay halos impossible. Ang tanging magagawa niya ay maniwala sa pangakong iniwan nito at maghintay. Isang araw, nabalitaan niya sa international news ang lumalalang kaguluhan sa gitnang silangan. Isang maikling balita ang nagsabing ipinadala ang US Special Forces para sa isang malakihang anti-terror operation. Kinabahan si Dante. Isang takot ang bumalot sa kanya na baka nandun si Campbell. Mula noon, gabi-gabi niyang sinusubaybayan ang balita, naghahanap ng anumang bakas niya, ngunit wala siyang mahanap. Lumipas ang panahon at ang kanyang puso ay unti-unting sinusunog ng pag-aalala. Ilang buwan ang lumipas. Nang halos makalimutan ng lahat ang alaala ng pinaksanib na pagsasanay, isang misteryosong pakete ang dumating para kay Dante. Walang pangalan o address ng nakpadala. Maingat niyang binuksan ang sobre. Sa loob, may isang litrato at isang maliit na papel. Ang litrato ay kuha sa isang disyerto sa gitnang silangan. Si Campbell, nakasuot ng combat uniform, ay may bahagyang ngiti sa kanyang pagod na mukha. Sa kanyang pulso, malinaw na nakikita ang lumang relong ibinigay niya. At sa papel, isang pangungusap lang ang nakasulat. Buhay ako, at iniisip pa rin kita. Hawak ang litrato at sulat, matagal na hindi nakagalaw si Dante. Uminit ang kanyang mata. Buhay siya sa isang mapanganib na lugar sa gitnang bantang kamatayan. Hindi siya nito kinalimutan. Sapat na iyon, inilagay niya ang litrato sa pinakatagong bahaging kanyang locker, katabing litratong kanyang ina. At muli siyang bumalik sa training ground. Ang kanyang hakbang ay mas magaan at mas matatag kaysa dati. Masakit ang paghihintay, ngunit dahil alam niyang may pag-asa sa dulo, kaya niyang tiisin. Kailangan niyang maging mas malakas. Sapat na lakas para protektahan siya sa kanyang pagbabalik at para maging karapat-dapat sa kanya. Ang init na iniwan niya ay naging isang apoy na hindi na mamatay sa kanyang puso, patuloy na nagliliyap. Matapos matanggap ni Dante ang balita mula kay Campbell, isa na namang mahabang panahon ng katahimikan ang lumipas. Dalawang beses nagpalit ang panahon at itinuon niya ang lahat ng kanyang lakas sa pagsasanay. Ang pag-isip na sa sandaling ito, nakikipaglaban si Campbell para sa kanyang buhay sa isang sulok ng mundo ay naging kanyang motibasyon. Ang kanyang kakayahan ay lalong humusay hanggang sa halos wala nang makapantay sa kanya sa buong unit. Samantala, ang sitwasyon sa mundo ay lalong gumugulo. Isang anino ng digmaan ang nagsimulang bumalot sa silangang Asya. Isang diktador na bansa sa Hilaga ang patuloy na naghahamon ng gulo at nagbabanta sa mga kalapit na bansa. Sa likod nito, may isang malaking kapangyarihan ang gumagalaw. Ang rehiyon ay muling naging isang powder keg ng mundo. Naging alerto ang 707th Special Action Company. Ang intensidad ng pagsasanay ay tumaas, halos katumbas na ng tunay na laban. Lahat ng miyembro ay inilagay sa red alert status. Si Dante, bilang sentrong lahat, ay pinamunuan ang unit, nararamdaman ang paparating na bagyo. Isang araw, isang top secret na utos ang dumating mula sa command. Pagpasok ni Dante sa isang secured na pasilidad, naroon ang commanding general, iba pang matataas na opisyal, at ilang hindi pamilyar na Amerikano. Hindi sila mukhang sundalo, kundi mga ahente ng intelligence.
Master Sergeant Reyes, sila ay mula sa Central Intelligence Agency ng Amerika, pagpapakilala ng General. Isang matinding tensyon ang bumalot sa silid. Ang leader ng mga ahenten CIA ay lumapit kay Dante at nakipakamay. John Smith, marami na akong narinig tungkol sa inyo, Master Sergeant. Ang kanyang Ingles ay magalang, ngunit ang kanyang mata ay matalas na sinusuri si Dante. Ang lahat ng pag-usapan natin ngayon ay top secret. Paglabas mo sa silid na ito, kailangan mong kalimutan ang lahat. Sinimulan ni Smith ang briefing. Ang nilalaman ay nakakagulat. Ang diktador na bansa sa Hilaga ay matagumpay na nakabuo ng isang sandatang pangmalawakang pagwasak, WMD. At may planong gamitin ito sa isang teroristang pag-atake na magbabanta sa buong silangang Asya. Ang nagbigay ng teknolohiya at mga piyesa ay isang internasyonal na grupo ng arms dealer at terorista na tinatawag na Black Scorpion. Ang Black Scorpion ay hindi isang ordinaryong grupo. Mayroon silang mga selda sa buong mundo at mga impormante sa luben mga gobyerno at militar. Ang kanilang tunay na layunin ay magasik ng kaguluhan sa buong mundo at palakasin ang kanilang impluensya. Nagpakita si Smith ng ilang satellite images, isang lihim na research facility sa gitna ng isang bulubundukin sa teritoryo ng kaaway. Ang ating misyon ay sirain ang pasilidad na iyon, kunin ang WMD samples at data. Hindi tayo maring mabigo. Kung mabigo ang misyong ito, ang kahihinatnan ay hindi natin kayang isipin. Ang misyon ay halos imposible. Kailangan nilang pasukin ang isang pasilidad sa pusong teritoryo ng kaaway na may mahigpit na seguridad. Ang pagpapadala na regular na hukbo ay mangangahulugan ng isang malawakang digmaan. Ang tanging solusyon ay isang lihim na operasyon ng pinakamahuhusay na special forces. Kaya, sa unang pagkakataon sa kasaysayan, nagpasya kaming bumuong isang pinaksanib na Special Operations Team mula sa pinakamahuhusay na sundalo ng Pilipinas at Amerika, sabing ang General. Mula sa Pilipinas, ang LRR. Mula sa Amerika, ang Delta Force. At ikaw, Master Sergeant Reyes, ang mamumuno sa ating panig. Tahimik na tumango si Dante. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng malakas. Hindi ito pagsasanay. Ito ay totu. Ang kapalaran ng kanyang bayan at marahil ng buong mundo ay nakasalalay dito. Sino po ang mamumuno sa panig na Amerika? Tanong ni Dante. Isang makahulugang ngiti ang sumilay sa labi ni Smith. Dahil sa espesyal na katangian ng misyong ito, tinawag namin ang pinakamahusay na eksperto. Isang taong higit na nakakaintindi sa heografiya na rehiyong ito at sa katangian ng kaaway at may karanasan na sa pakikipagtulungan sa inyo. Bumukas ang pinto ng silid at isang tao ang pumasok. Nakasuot ng combat uniform, mukha siyang mas matatag at mas seryoso kaysa dati. Ngunit ang kanyang tingin kay Dante ay kasing lalim at kasing init pa rin ng gabing umulan noon. Si Ella Jane Campbell, hindi na captain, kundi major na ang kanyang ranggo. Matagal din tayong hindi nakita, Master Sergeant. Ang kanyang boses ay mahinahon at malamig, ngunit naramdaman ni Dante ang bahagyang panginginig dito. Nakatinginan sila ng walang imik. Walang oras para sasaya ng muling pagkikita o pangangamusta. Hindi na sila magkasintahan, kundi mga kumander na magkasamang haharap sa kamatayan. Ang bagyo ay nasa kanilang harapan na, at sa gitna nito, muli silang pinagtakpo ng tadhana. Nang matapos ang briefing at silang dalawa na lang ang naiwan, sa wakas ay ngumiti si Campbell. Congratulations sa promotion, Major. Unang nagsalita si Dante. Salamat. Ikaw din, hindi ka pa rin nagbabago, Dante. O dapat ba kitang tawaging Master Sergeant? Isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa labi ni Campbell, ngunit agad ding nawala. May maliit na paklat sa kanyang mukha, tanda ng galaban sa gitnang silangan, at isang malalim na pagod na hindi nakita dati. Salamat po sa litrato. Mabutit ligtas kayo.
Ikaw rin, suot mo pa rin ba yung relo? Itinaas niya ang manggas ng kanyang uniforme at ipinakita ang lumang relong bigay niya. Ganun lang natapos ang kanilang muling pakikita. Hindi ito ang oras para sa personal na damdamin. Mayroon silang mabigat na responsibilidad na isalba ang mundo. Agad na binuo ang pinaksanip na team. Tiganim na pinakamahuhusay na sundalo mula sa LRR at Delta Force. May mga pamilyar na mukha tulad ni Sergeant Gomez at ng sniper ng Delta Force na Seahawk. Ngunit iba na ang atmosfera. Walang ngiti. Tanging matatalas na mata na puno na determinasyon ng mga sasabak sa tunay na laban. Bilang mga commander, agad na pinamunuan ni Dante at Campbell ang pagpaplano. May 3 paraan para makapasok. Paliwanag ni Campbell, itinuturo ang mapa. Una, sa pamamagitan ng helicopter. Mabilis pero delikado sa radar. Pangalawa, sa pamamagitan ng submarine at paglalakad. Ligtas pero masyadong matagal. Ang kanyang briefing ay malinaw at lohikal. Ang huli ay sa pamamagitan ng isang lumang imburnal na nakita namin sa isang lumang mapa. Posibleng konektado ito sa ilalim ng pasilidad. Ito ang pinakalihim pero hindi natin alam kung ano ang nasa loob. Nagkaroon ng debate. Mas gusto ng Delta Force ang direktang pag-atake mula sa himpapawid gamit ang kanilang superior na armas. Mas gusto naman ng LRR ang lihim na pagpasok sa pamamagitan ng imburnal gamit ang heografiya. Nakbanggaan ang kanilang doktrina. Isang sensitibong sitwasyon na maaring magdulot ng hidwaan. Lahat ang mata ay napunta kina Dante at Campbell. Nag-isip sandali si Campbell at lumingon kay Dante. Ano sa tingin mo, Dante? Hindi siya nagdesisyon ng mag-isa. Tinanong niya muna ang kanyang opinion. Isang bagay na hindi niya gagawin nun. Ginagalang na niya si Dante. Inaasahan ng Macaway na pipiliin natin ang pinakamabilis at pinakamatapang na paraan. Mahinang sabi ni Dante. Hindi inaalis ang tingin sa mapa. Ang pagpasok mula sa himpapawid ay parang kusang pagpasok sa kanilang bitag. Ang pagpasok mula sa dagat ay masyadong matagal at maraming maaring mangyari. Ang pinakamapanganib at hindi tiyak na lugar, ang lugar na hindi nila masyadong binabantayan, doon tayo dapat dumaan. Lilitaw tayo mula sa dilim, tatamaan ang kanilang puso at maglalaho na parang usok. Iyon dapat ang ating paraan. May matibay na kumpiyansa sa kanyang masalita, hindi batay sa hula, kundi sa instinct na hinasa ng maraming laban. Sumang-ayon ang mataga LRR, ngunit may duda pa rin sa mukha ng mataga Delta Force. Noon nagdesisyon si Campbell, sige, sa imburnal tayo dadaan. Sa kanyang matatag na salita, natapos ang debate. Nagulat ang kanyang tauhan na pinili niya ang suhestyon ng Pilipinong commander. Pero may condition. Dagdag ni Campbell, ako ang mauna sa loob at si Master Sergeant ang nasa likuran. Ang dalawang pinakamapanganib na posisyon ay para sa mga commander. Maliwanag, tiningnan niya ang buong team. Ang kanyang mata ay punong karisma at responsibilidad ng isang leader. Walang tumutol. Ang kanyang desisyon ay nagbigay dangal sa parehong panig at ito ang pinakamakatuwirang hatian ng gawain. Naintindihan ni Dante kung gaano nakalaki ang ipinagbago ni Campbell. Hindi na siya isang atse na umaasa lang sa sariling galing. Isa na siyang tunay na leader na kayang pamunuan ang isang team at gumawa ng mahihirap na desisyon. Para silang 2 araw si Campbell, isang mainit at nagniningning na araw. Si Dante, isang kalmado ngunit may malalim na init. Ang dalawang magkaibang araw ay nagsimula ng magliwanag para sa isang layunin. Mabilis na isinagawa ang pagpaplano. Araw at gabi silang naksanay. Nawala ang awkwardness at competition. Napalitan ng tiwala na kaya nilang protektahan ang likod ng isa't isa. Halos hindi nag-usap sina Dante at Campbell sa labas ng pagsasanay. Ngunit sa isang tinginan lang, naiintindihan na nila ang pusong isa't isa. Isang hindi sinasabing kasunduan na hindi pa ito ang oras para sa personal na damdamin.
Ang kanilang pag-ibig ay kailangang pansamantalang isantabi para sa mas malaking layunin. Dumating ang araw ng operasyon. Bago sumakay sa eroplano, tinawag ni Campbell si Dante. Dante, inilagay niya sa kamay nito ang isang maliit na bagay na metal. Ang kanyang doktek, hindi mo tunay sauli nun, sayo muna ulit. Sa pagkakataong ito, siguraduhin mong babalik ka ng buhay para ikaw mismo ang magsasauli. Nanginginig ang kanyang boses. Tahimik na tumango si Dante at kinuha ang sariling doktek at inilagay sa kamay nito. Ganun din po kayo, Major. Bumalik kayo ng buhay. Ang dalawang doktek ay naging simbolo ng kanilang panunumpa ng pag-ibig at buhay. Nagsara ang ramngang eroplano at lumipad sila sa gitnang kadiliman patungo sa pusong Kaawe, isang lugar na puno ng anino ng kamatayan. Ang kanilang kapalaran at ng buong mundo ay nakasalalay sa mapanganib na paglalakbay na ito. Lumipat ang eroplano ng mababa at walang ingay upang iwasan ang radar. Nang malapit na sa target, nahanda na sila para tumalon hindi halo, kundi isang pagtalon sa dagat para sa isang lihim na pagpasok. Talon sa loob ng 30 segundo, sigaw ng ramp master. Bumukas ang ram at ang malat na hangin ng madilim na dagat ay pumasok. Tanging ang maalon ang naghihintay sa kanila. Tara na, sa maikling utos ni Campbell, tumalon ang 12 sundalo sa malamig na dagat. Nawala sila sa gitna ng dilim at tilamsik ng tubig. Sa ilalim ng dagat, tahimik at malamig. Gamit ang underwater propulsion devices, mabilis silang lumapit sa dalampasigan. Pinapanatili ang perpektong formasyon. Pagdating sa lupa, mabilis nilang inayos ang kanilang gamit at naktago. Lahat ay nayon sa plano. Mula ngayon, walang komunikasyon maliban kung emergency. Puro senyas lang, mahinang utos ni Dante. Tumango ang lahat at nagsimulang maglakad patungo sa bundok. Ang pasukan ng imburnal ay mga 10 kilometro ang layo. Ang pagtawid sa bundok sa gabi, habang iniwasan ang mga patrol at sensor, ay nangangailangan ng matinding lakas at pasensya. Si Campbell sa unahan ay parang isang hayop na may matalas na pakiramdam, hinahanap ang pinakaligtas na ruta. Ang kanyang galaw ay mabilis ngunit halos walang ingay. Sa likuran, si Dante ang nagsisiguro sa kaligtasan ng lahat, binubura ang kanilang magabakas at naghahanda sa anumang posibleng pag-atake. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakbay, natakpuan nila ang pasukan ng imburnal, nakatago sa likod ng bato. Ang rehas na bakal ay kinakalawang, ngunit may isang malaking kandado. Tahimik itong pinutol ang demolisyon expert ang Delta Force. Isang nakakakilabot na tunog ang narinig nang bumukas ang pintong marahil ay dekada ng sarado. Isang malamig at mabahong hangin ang lumabas, isang perpektong kadiliman. Ako ang mauna, sabi ni Campbell. Suot ang kanyang night vision goggles at may hawak na baril na may silencer, pumasok siya sa dilim. Sumunod ang iba. Ang imburnal ay mas makitid at masalimot kaysa inaasahan. Sapat lang para sa isang tao at ang maruming tubig ay hanggang bukong-bukong. May mga paniki na lumilipad at tumutulong tubig mula sa itaas. Isang perpektong lugar para makaroon ng claustrophobia. Naglalakbay sila ng dahan-dahan nang biglang huminto si Campbell. Ano yon? Bulong nasa likod niya. May kakaiba sa unahan. Itinuro ng kanyang flashlight ang isang manipis na sinulid sa sahig. Isang booby trap. Kung hindi niya ito napansin, lahat sila ay mamamatay. Lumapit si Dante. Hindi natin ito kayang i-disarm. Kompleks ito. Sasabog kapag ginalaw. Napunta sila sa isang sitwasyon kung saan hindi sila makaatras o makasulong. Tiningnan ni Dante ang dingding. May isang paraan. Itinuro niya ang isang bahagi ng kisame na may mga bitak. Sisirain natin yan para gumawa ng daan. Ngunit ang pagsabog ay gagawa ng ingay. Paano ang ingay? Tanong ni Campbell. Gagamitin natin ang tubig. Inutusan ni Dante ang lahat na ibuhos ang tubig mula sa kanilang makantin.
Hinubad niya ang kanyang pang-itaas na uniforme at ibinabad sa tubig. Naglagay siyang kaunting pampasabog sa bitak at binalot itong basang damit. Takpan niyo ang tenga niyo at dumapa. Pum! Isang mahinang tunok, hindi isang malakas na pagsabog. Ang basang damit ay sumipsip kang ingay at mga shrapnel. Isang butas na sapat para gumapang, ang isang tao ang nabuo. Tagumpay, ang talino ni Dante ay muling nagligtas sa kanila, ligtas nilang nalampasan ang booby trap. Tiningnan ni Campbell si Dante at nag-thumbs up na parang sinasabing, ikaw talaga. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay sa dilim, nakita nila ang isang rehas na may mahinang ilaw, ang pasukan patungo sa ilalim ng pasilidad. Matagumpay ang kanilang pagpasok, ngunit ito ay simula pa lang. Ang rehas ay konektado sa ventilation system ng pasilidad. Mula sa itaas, nakita nila ang mga siyentipiko at mga guardiya. Ang target ay ang bioweapon lab sa pinakamababang palapag. Kunin ang sample at data at pasabugin ang buong lugar, paalala ni Campbell. Hahatiin natin ang team, Alpha Team. Sa akin, kukunin natin ang control room. Bravo Team, kay Master Sergeant. Sirain niyo ang power supply. Makita tayo sa labas ng lab. Nakatinginan sila. Ingat ka, sabi ni Campbell. Kayo rin po, Major. Sagot ni Dante. Ito na ang kanilang huling pag-usap bago magiwalay. Gamit ang mga lubid bumaba sila. Kumilos na parang multo ang Alpha Team. Mabilis at tahimik nilang napatay ang mga guwardiya at narating ang control room. Sa isang iglap, nakuha nila ito. Pinatay ng kanilang tech expert ang lahat ng alarma at kamera. Nabulag at nabingi ang buong pasilidad. Samantala, ang Bravo Team ni Dante ay patungo sa power room, isang mas mapanganib na daan. Nakasagupa sila ng isang patrol. Poo! Umalingaw-ngaw ang mga putok mula sa mga baril na may silencer. Nakpakitang gilas ang mga sundalo ng LRR, ngunit ang ingay ay nakaakit ng pansin. Dumarating na ang Manggarai Enforcement. Ako na ang bahala rito, mauna na kayo. Naiwan si Dante para harapin ang nga dumarating na kawe habang ang kanyang team ay nakpapatuloy. Naktago siya sa isang sulok at isa-isang pinatumba ang mga kalaban para siyang isang buong hukbo. Narating ng Bravo Team ang power room at naglagay ng mabomba. Sumunod si Dante nang matapos. Layas, sigaw niya. Sumabog ang power room at ang buong pasilidad ay nagdilim. Tanging mapulang emergency lights ang umilaw. Nagita ang Alpha at Bravo Team sa harap ng lab. Pawis at pulbura ang nasa kanilang mukha, ngunit nagnininging ang kanilang mamata. Huling yukto na, sabi ni Dante, akmang pasasabugin na nila ang pinto. Nang makarinig silang putukan at sigawan mula sa loob. Nang makapasok sila, isang magulong eksena ang bumungad. Nga siyentipikong nakahandusay at isang grupong na maarmadong lalaki na nakaitim na uniforme ang sumisira sa mga computer. Hindi sila ang magguardiyan pasilidad. Sa kanilang braso, may tattoo isang itim na alakdan, Black Scorpion. Isang matinding labanan ang sumiklab. Nagliparan ang mga bubok at bala. Magkatabi sina Dante at Campbell. Pinoprotektahan ang likod ng isa't isa. Ang kanilang pagtutulungan ay parang isang sining. Matapos ang matinding laban, napatay nila ang lahat ng kalaban. Ngunit ang sitwasyon ay masama. Karamihan sa data ay sira na. At ang pinakamahalagang WMD sample sa isang cooling container ay nawawala. Pesteng yawa, nakuha nila, sigaw ng isang sundalo. Nakita ni Dante ang isang kumikislap na radyo sa dibdib ng isang nakahandusay na siyentipiko. Kinuha niya ito. Helicopter, rooftop, get ready for evac. Narinig niya. Nasa bubong sila, tatakas sila gamit ang helicopter. Sigaw ni Dante. Wala na silang oras, tumakbo sila patungo sa bubong para sa isang huling habulan. Ang buong pasilidad ay gulo, sunog, alarma at magumuguhong istruktura.
Tumakbo ang team pataas, nilalabanan ang pagod at mga natitirang kaaway. Nang makarating sila sa bubong, isang nakakadismayang tanawin ang bumungat. Isang itim na attack helicopter ang naghihintay na umaandar ang makina. Ang leader ng Black Scorpion, hawak ang isang silver na maleta, ay pasakay na. Ang kanyang natauhan ay nagbibigay ng matinding putok sa kanila. Umulan ng malakas. Ang ulan at mga bala ay naksalubong. Pesteng yawa makakataka sila, sigaw ni Campbell, akmang lalabas mula sa kanyang pinagtataguan. Huwag, Major, may sniper, sigaw ni Hawk. Isang kislap ang nakita mula sa kabilang gusali. Ang sitwasyon ay nasa sukdulan. Nasa isang bukas na lugar sila, may helicopter na paalis at isang sniper. Noon, nakdesisyon si Dante. Agawin ko ang atensyon nila. Sa pagkakataong iyon, patumbahin niyo ang sniper at ang helicopter. Baliw ka ba? Magpapakamatay ka, sigaw ni Campbell, hinahawakan ang kanyang braso. Ngunit buo na ang desisyon ni Dante. Inalis niya ang kamay ni Campbell at kinuha ang isang flashbang mula sa kanya. Sinabi niyo pong bumalik ako ng buhay, hindi ba? Tuparin ko ang pangako ko. Ngumiti siya ng bahagya sa kanya sa una at huling pagkakataon. At walang pag-alinlangan, tumakbo siya sa gitna ng magabala. Lahat ng baril ay nakatutok sa kanya. Kumilos si Dante na parang hindi tao, iniwasan ng mabala. Ang kanyang presensya ay parang isang bagyo. Nang malapit na siya, ibinato niya ang flashbang. Boom! Isang nakakasilaw na ilaw ang bumulag sa mga kaaway. Sa sandaling iyon, bang! Pumutok ang sniper rifle ni Hawk. Ang bala ay lumipad sa gitnang ulan at tumama sa ulo ng sniper ng kaaway. Kasabay nito, lumabas sina Campbell at ang iba pa, pinaputukan ang mga lilitong kalaban. Hindi sinayang ni Dante ang pagkakataon. Tumakbo siya patungo sa leader ng Black Scorpion na pasakay na sa helicopter. Nagbanggaan sila. Nahulog ang silver na maleta. Ang leader ay isang dambuhala, malakas na parang halimaw. Itinulak niya si Dante at bumunot ng kutsilyo. Bumunot din si Dante ng sarili niyang combat knife. Sa gitna ng ulan, nagsimula ang kanilang desperadong laban. Ang tunongang bakal ay umalingaw-ngaw. Samantala, tumakbo si Campbell patungo sa helicopter. Pinaputukan niya ang cockpit, bumaksak ang piloto, nawalan ng kontrol ang helicopter at nagsimulang umikot-ikot. Sasabok yan. Naramdaman ng leader na dehado na siya. Itinulak niya si Dante, kinuha ang maleta at tumakbo sa gilid ng bubong. Tumalon siya, gagamit siya ng parachute para tumakas. Hindi, sigaw ni Campbell. Pinaputukan siya, ngunit huli na. Ngunit hindi sumuko si Dante. Bumangon siya at, walang pag-alinlangan, sumunod siyang tumalon. Dante, ang sigaw ni Campbell ay nilamon ng ulan. Sa himpapawid, nagpatuloy ang kanilang huling laban. Hinabol ni Dante ang leader, sinusubukang agawin ang maleta. Lumaban ang leader, sinusubukang buksan ang kanyang parachute. Nagpagulong-gulong sila habang bumabaksak. Nakita ni Dante ang isang reserbang parachute sa baywang ng leader. Ginamit niya ang kanyang huling lakas para sipain ang leader, agawin ang maleta, at hilahin ang hawakan ng reserbang parachute. Pop! Bumukas ang parachute at isang matinding puwersa ang tumama sa kanyang katawan. Ngunit hindi niya binitawan ang maleta. Ang leader, na walang parachute, ay sumigaw habang nawawala sa kalaliman. Sa bubong, pinipigil ng lahat ang kanilang hininga. Ang parachute ni Dante ay dahan-dahang bumababa sa likod ng sumasabog na helicopter. Nang tumama ang kanyang mapaa sa lupa, nawalan siyang malay. Sa kanyang makamay, mahigpit na hawak ang silver na maleta na naglalaman ng kapalaran ng mundo. Pagmulat ni Dante, isang puting kisame ng ospital ang una niyang nakita. Ang amoy ng disinfectant at ang suwero sa kanyang braso. Ang buong katawan niya ay may benda at kes at masakit na parang tinutusok ng karayom. Gising ka na. Sa isang pamilyar na boses, lumingon siya at nakita si Campbell nakabantay sa tabi niya.
Ang kanyang uniforme ay may mga punit at ang kanyang mukha ay may mga galos. Ang kanyang mamata ay namumula, halatang ilang gabi ng puyat. Nasaan po ako? Paus na tanong ni Dante. Nasa isang ligtas na lugar, nagtagumpay ang misyon dahil sayo. Ang kanyang boses ay may halong ginhawa at pagod. Nakuha po ba ang sample? Oo, ligtas na. At ang Black Scorpion ay halos wasak na. Malaki ang utang na loob ng mundo sayo, Dante. Nakahinga ng maluwag si Dante. Sinubukan niyang bumangon, ngunit napangiwi sa sakit dahil sa pagbagsak, maraming buto ang nabali at napinsala ang kanyang internal organs. Sabi ng doktor, isang himala na buhay pa siya. Huwag kang gumalaw, kailangan mo pang magpahinga, sabi ni Campbell, marahang idiniin ang kanyang balikat. Ang kanyang hawak ay maalaga at mainit. Sandaling katahimikan. Sa labas ng bintana, isang mapayapang tanawin ng siyudad. Mahirap paniwalaan na ilang araw lang ang nakalipas. Nasa gitna sila ng impyerno. Bakit mo ginawa yung kabaliwan na yon? Nanginginig na tanong ni Campbell. Namumula ang kanyang mata. Akala ko mamamatay ka na. Sa sandaling yon, parang kasama ring nahulog ang puso ko. Tahimik siyang tiningnan ni Dante. Ginamit niya ang kanyang kamay na walang benda para punasan ang maluha sa kanyang pisngi. Kailangan kong tuparin ang pangako ko, hirap niyang sabi. Ang pangakong babalik ng buhay, at mayroon pa akong dapat isauli sa inyo. Itinuro niya ang dokteg ni Campbell na nakasabit pa rin sa kanyang lig. Kahit sa gitna ng matinding laban, hindi niya ito nawala. Hindi na nakapagsalita si Campbell. Isinupsop niya ang kanyang mukha sa dibdib ni Dante at humagulgol. Lahat ng emosyon na pinigilan niya sa buong buhay niya ay lumabas. Wala na ang imahe ng isang matigas na mandirigma. Tanging isang babae na mahina sa harap ng lalaking mahal niya. Tahimik siyang hinaplos ni Dante sa likod. Ang kanyang magaspang na kamay ay naglalaman ng lahat ng pagalo at pagmamahal na kaya niyang ibigay. Nang kumalma na siya, itinaas ni Campbell ang kanyang ulo. Nagdesisyon na akong umalis sa serbisyo. Nagulat si Dante. Hindi ko nakaya. Pagod na akong mabuhay sa takot araw-araw sa pag-alala na baka mawala ang taong mahalaga sa akin. Gusto ko nang mamuhay ng normal. Kasama ka. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Dante. Pupunta ako sa Pilipinas. Dito, kasama ka. Gusto kong magsimulan ng bagong buhay. Wala nang hahadlang sa atin. Ang kanyang mata ay puno ng katapatan. Handa niyang iwan ang lahat para sa kanya. Hindi agad nakasagot si Dante. Pareho sila nararamdaman, ngunit sundalo pa rin siya. Mayroon pa siyang tungkulin sa bayan. At ayaw niyang iwan ni Campbell ang lahat dahil sa kanya. Hindi ko sinasabing umalis ka sa serbisyo, sabi ni Campbell na nahalata ang kanyang pag-aalinlangan. Ginagalang ko ang pagiging sundalo mo. Pero kailangan mong isang lugar na babalikan pagkatapos ng iyong misyon, hindi ba? Hayaan mong ako ang maging tahanan mo. Sa mga salitang iyon, gumuho ang puso ni Dante. Sa buong buhay niya, ipinaktanggol niya ang malaking tahanan na tinatawag na bayan. Ngunit ni minsan, hindi niya pinangarap ang isang maliit na tahanan para sa sarili. Ngayon, may isang taong nag-aalo na maging tahanan na gusto niyang balikan. Karapat-dapat po ba ako? Ako ang magpapasya niyan. At karapat-dapat ka. Nakatinginan sila. Wala nang kailangang sabihin. Sa gitna ng abo at sa bingit ng kamatayan, ang kanilang pag-ibig ay naging mas matatag. Sila na ngayon ang tahanan at kanlungan ng isa't isa. Isang mainit na sikat ng araw ang pumasok sa bintana, nagbibigay liwanag sa kanila. Ang mahaba at madilim na digmaan ay tapos na. Sa wakas, isang mapayapang umaga ang dumating para sa kanila. Isang taon ang lumipas. Nang maghilom ang lahat ng kanyang sugat, bumalik si Dante sa serbisyo. Siya pa rin ang buhay na alamat ng LRR, hinahangaan ng mga kababatang sundalo. Ngunit may kaunti siyang ipinagbago. Sa kanyang mukha,
madalas nang makita ang isang malambot na ngiti sa halip na ang dating lamig. At sa kanyang mga mata, may isang mainit na sinak sa gitna ng kalmadong lalim. Sa kanyang daliri, may isang simple at maliit na singsing. Tinupad ni Campbell ang kanyang pangako. Umalis siya sa serbisyo at lumipat sa Pilipinas. Hindi na siya si Major Ella Jane Campbell ng Delta Force, kundi si Ella na lang. Noong una, nahirapan siya sa wika at kultura, ngunit dahil sa kanyang likas na katatagan at talino, mabilis siyang naka-adjust. Nagtayo siya ng isang maliit na translation company at paminsan-minsan ay nagbibigay ng lecture tungkol sa military tactics. Nakatira sila sa isang maliit na bahay sa isang probinsya malapit sa kampo. Pag-uwi ni Dante mula sa pagsasanay, naghihintay si Ella na may mainit na hapunan. Makasama silang nag-alaga ng isang maliit na hardin at namamansing tuwing weekend. Ang kanilang buhay ay simple, ngunit bawat sandali nito ay isang kayamanan na hindi mapapalitan ng anuman. Ang dalawang mandirigma na dumaan sa bingit ng kamatayan ay sa wakas ay natagpuan ang perpektong kapayapaan sa piling ng isa't isa. Isang maaliwalas na hapon ng taglagas, nakaupo sila sa isang maliit na burol sa harap ng kanilang bahay, pinapanood ang paglubog ng araw. Isinandal ni Ella ang kanyang ulo sa balikat ni Dante. Minsan, hindi ako makapaniwala na magkasama tayo ng ganito. Bulong niya. Ako rin po, sabi ni Dante. Niyakap siya ng marahan. Naalala ko noong una tayong nakita, isang mayabang at blond na babaeng opisyal, galit na galit sa akin. Natawa si Dante. Noon, akala ko talaga ako na ang pinakamagaling sa mundo, pero nang makilala kita, naintindihan ko. Ang tunay na lakas ay hindi sa pagyurak sa iba, kundi sa paggalang at pagsabay sa kanila. Binago mo ako, Dante. Ganun din po ako. Sa buong buhay ko, sundalo lang ako. Hindi ko alam kung paano magpakita ng damdamin o maging masaya. Ipinakita mo sa akin ang isang bagong mundo, ang mundo ng pag-ibig. Tahimik nilang pinanood ang nagliliyap na paglubog ng araw. Dante, itinaas ni Ella ang kanyang ulo. Ang kanyang naasul na mata ay kumikinang na parang hiyas. Naalala mo ba yung una nating pustahan? Opo, paano ko makakalimutan? Noon, nanalo ka at tinupad ko ang hiling mo, ang magpaturo sa akin. Alam mo, doon nagsimula ang lahat. Ang sandaling iyon, inamin ko na talo na talaga ako sayo. Hindi lang sa pustahan, kundi bilang tao, bilang sundalo, sumuko ako sayo. Hinawakan niya ang kamay ni Dante at inilagay sa kanyang tiyan. Hindi pa halata, ngunit may isang bagong buhay na nabubuo ron. Kaya may bago akong pustahan para sayo. Isang mapaglarong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Anong pustahan po ang magiging anak natin? Kung lalaki, kamukha mo. Kung babae, kamukha ko. Sino sa tingin mo ang mananalo? Napangiti na lang si Dante sa kanyang kakaibang pustahan. Sa pustahang ito, gusto ko ng matalo. Inilagay niya ang kanyang kamay sa tiyan ni Ella at marahang hinalikan siya sa labi. Ang huling sinang papalubok na araw ay yumakap sa kanila. Sa silangan, isang bituin ang nagsimula ng kumislap. Alam nila na ang kanilang buhay ay hindi laging magiging mapayapa. Sa isang sulok ng mundo, may makadiliman pa ring ahon at maring kailanganin na namang lumaban ni Dante para sa kanyang bayan. Ngunit hindi na sila natatakot. Hanggat makasama sila, naniniwala silang malalampasan nila ang anumang kadiliman. Nawala na ang pulang takip silim at dumating ang malalim na asul na gabi. Ngunit sa kanilang mga puso, may isang araw na hindi kailanman lulubok. Isang tahimik ngunit nag-aalap na araw na nagbibigay liwanag sa kanilang mundo dahil lang sa presensya ng isa't isa.